Ay, magandang araw po sa atin. Nako, grabe ho talaga yung mga patuloy na pahirap na naranasan natin sa ilalim po ng Marcos administration. At alam niyo ho, magtatatlong taon na ho sa panunungkulan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nako, sunod-sunod po ang mga pahirap na dinadanas ho ng ating mga kababayan. At ngayong araw na ito ay tumaas na naman yung presyo ng produktong petrolyo. Yung gasolina ay 1.40, 1.40. At samantala ang diesel ay 1.20, 1.20 kada litro. So yun po mga kababayan. At siyempre, madalas natin na marinig dito po sa ating mga opisyal ng gobyerno ay, kasi ano yan dikta yan ng pandaigdigang pamilihan. Yung merkado ho mga kababayan. Pero dito ho, siguro ito iisa-isa lang ho natin mga kababayan. Yung mga dinadanas ho nating pahirap. Kasi dito po sa Pilipinas, kung i-monitor nyo mabuti, yung mga mahihirap lalo naghihirap at yung mga mayayaman lalong yumayaman. Grabe ho, di po ba? So, eto ho, bukod ngayong araw na ito sa pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, ihanay ho natin yung mga nangyayaring pahirap sa taong bayan. Ngayong January na lang, ngayong 2025, wag na ho natin na usisain yung mga nakaraan na yung pag-upo mismo ng Pangulong Marcos Jr. na noong 2022. So dito, 2025 na lang ho, mga kababayan, para mas maganda, di ba? Ito, kwentas klaras. Dito ho, unahin natin. Pagpasok lang ho ng taong 2025, ay inaprubahan po ng DTI. Ito pong 63 na basic prime commodities. Yun ho. At biro mo, 63. Ang dami ho, ng mga pinayagan po ng DTI na makapagtaas ng, ng presyo po ng kanilang produkto. Aprobado po ng DTI. So, wala ho tayong magagawa dyan. Kasi ang sabi po ng mga manufacturers ay tumaas daw yung kanilang gastusin sa raw materials, labor, at kung ano-ano pa. So, dito ho, yung mga inaprubahan sa pagtataas, yung mga canned sardines. Ito, yung mga pagkain ho ito ng mga pangkaraniwang mamaya, sabihin natin ng mga mahihirap. At ito, candilas, batteries, powdered milk. Yun ho, naku, napakarami ho. At na itinaso nitong presyo ng mga produkto o basic commodities dito po sa ating bansa. Tapos, pagdating ho ng Pebrero, ay effective March 2 naman. Pebrero kasi nag-anunsyo sila. Natataas naman yung toll. Di ba? Yung dyan po sa NLEX. At simula nung March 2 ay yung class 1 ay 79 pesos na. From Balintawak to Marilao at yung dulo-dulo, Balintawak to Santa Ines, 416. Yun sa mga pangkaraniwang sasakyan. Hindi natin babanggitin iba kasi yung sa class 2 ay 199, class 3 238, tapos naging yung 1039 yung end-to-end. At yung sa class 3 from 238 to 1247. Pero dito sa mga pangkaraniwang sasakyan, 79, yung Balintawak to Marilao, tapos 416 yung dire-diretso. Ibig sabihin, kung pupunta ka pala sa norte, talagang mahina, mahigit 1,000 ang babayaran mo sa toll pa lang. Yung toll fee. So napakagastos talaga dito po sa ating bansa. Tapos, eto pa, mga kaubayan, ay ngayong Abril, sige, eto ho ay nagtaas naman ng pamasahe sa LRT1. Yun ho. Ang sabi ho kasi matagal na raw hindi po sila nakapagtataas. Kaya yun ho, pinayagan na po ng toll ng Department of Transportation na itaas o aprubahan yung hiling ng LRT1 na magtaas. So simula ho bukas yan mga kababayan. So naku, malaking pahirap po ito sa ating mga mananakay, di ba? Alam niyo naman ho, dito yung mga talagang na sumasakay ho rito ng LRT, yung masang Pilipino, di ba? So talagang grabe ho ang hirap ng buhay ngayon dito po sa ating bansa.
At talagang dito yung mga estudyante, at 'di ba, mga pangkaraniwang manggagawa, talagang maapektuhan nun ito, 'di ba? Yung pagtaas, kaya nga may mga panawagan ho dito, yung ano, 'di ba, yung ating gobyerno o yung ating iba't ibang mga samahan na sana ay ipahitigil muna ng Pangulo ito hong dagdag na pamasahe. Ito hong pamasahe, mga kababayan, magdadagdag ho ito ng 5 piso. Alam niyo ho, dati 15 pesos ang 'di ba, minimum. Magiging 20 pesos na ho yan bukas. At yung maximum fare na 45 ay magiging 55 pesos na sa isang sakay kung dulo-dulo kayo. So napakabigat ho, mga kababayan. Talagang napakarami ho ng mga problema ng mga Pilipino ngayon, habang yung mga politiko ho natin nag-uumpugan at nag-aaway-away. Nasaan ho kaya? Ano bang ginagawa ho nating Pangulo? Sana po ay kalampagin nyo ho yung mga opisyal ng ating pamahalaan, yung mga departamento, na talagang wag hong tumigil na maghanap po ng solusyon dito po sa kung paano maiibsan yung problema at pahirap sa taong bayan. Ito, kayo ho, yung mga sumusubaybay po sa atin, kasi ako marami ako naririnig na puro daing. Ako ho mismo dumadaing mga nakasalamuho natin araw-araw, dumadaing ho. Saan po? Sa taas po ng presyo ng bilihin. Kahit na kung ano-ano mga ginagawa hakbang ng Department of Agriculture na magpapatupad po sila ng MSRP, yung maximum retail price na yan, kung ano-ano, ano ho yan Hindi naman lahat sinusunod, kasi bakit to? Hindi naman mandatory. Di po ba? Suggested retail price. Yun ho. Nagsasuggest lang ho sila. Kaya kung may mga negosyante na hindi tutugon, wala ho, kasi wala namang parusa. Yun ho. Pero pinakamainam ho, wala na hong ganyan. Ugatin natin ang problema, Mr. President. Baka pwede nyong tapikin sa balikat yung mga tao. Ugatin ang problema. Alam ba sa bigas? Magkano ang importasyon? Bakit ang baba ng presyo sa abroad Bakit dito medyo mataas at parang nakikipagkompetensya po sa sa mga lokal. So talagang 'di ba, tapos binaba pa ho ng taripa. Yun din sa mga produktong agrikultura, mga kababayan, 'di ba? Yung agricultural products, nako, talagang grabe ho, 'di ba? Ano ho ba ginagawang ayuda? Kasi kinakailangan na bigyan po ng ayuda ng gobyerno yung ating mga magsasaka, lalo't siyempre iba nalulugi ho, 'di ba? May mga kalamidad, at ang matindi ho diyan karamihan po sa mga magsasaka ay yung iba ipinangutang ho tapos ipinangutang, biglang magkakaroon ng kalamidad, ako Diyos ko po. So lalong mababaon sa utang. So talagang sa pangkalahatan, mga kababayan, ito papapasok na ang Marcos Jr. administration sa 3 taon. Nakakalahati na, bilis po ng panahon, mga kababayan, no? Kayo ho, ano ba naramdaman nyo? Sana naman ho, unang-una na gawin po ng ating gobyerno ay itodo ho yung kanilang pagsisikap na mapababa yung presyo ng bilihin dito po sa ating bansa. Yan po ang pinaka-importante. Kasi talagang lahat po dumadaing, tapos dito hindi lang ho dito sa Metro Manila, mataas bilihin. Yung sweldo hindi naman tumataas kasi talagang napakalabo yan, kahit ngayon may panawagan ngayon TCP na 200 pesos na legislated wage increase. Pero malabo ho ito. Dahil alam mo naman, malakas din maglabi at pag tumututol po yung mga may-ari ng kumpanya, di ba, yung mga employer. So malabo ho yan. Siguro tataas ng katiting Pero sa pangkalahatan, kahit na hindi mo itaas ang yung sahod ng mga mamayan, pababain mo lang yung presyo ng bilihin, maging mura sana ang pagkain dito po sa ating bansa. Yung po pinaka-importante. Alam nyo, napakahirap mamuhay dito ho. Halimbawa, kahit na may trabaho ka, pangkaraniwang nagtatrabaho ka, ang daming bayarin. Bukod do sa budget mo, sa mataas na bilihin, di ba? Singil sa kuryente, singil sa tubig. Kung karamihan naman, walang sariling bahay, upa. Yung gastos mo sa pamasahe araw-araw, magtataas yung LRT. Tapos may anak ka na sabihin mo, sa public school,
libre ang matrikula, pero may mga gastos din ho yan. Siyempre, di ba, yung pambaon, yung mga gamit sa eskwela. So lahat napakahirap po ng pamumuhay, mga kababayan. Alam nyo ho, tuwing eleksyon ay lagi ho tayo umaasa, di ba, yung mga Pilipino, yung mga botante na, nako, ito, baka sana gaganda ang buhay natin. O noong 2022, nako, nagkaisa. Unity team. Ang ganda, maganda kasi ito, unang pagkakataon na ang presidente at ang vice presidente ay magkatambal, ibig sabihin maganda yung kanilang koordinasyon sa pagpapatakbo ng gobyerno. Pero hindi po eh. Sandali lang ho at nagkahiwalay din. At siyempre, ang usapin ho rito yung politika, mga kababayan. So ngayon, di ba, talagang pinaliguan ng mura kung ano-ano si Marcos, tapos ngayon gumanti naman. Ay, tinatawag ko nga rito, ito, perception ko lang naman ito eh. O paniniwala ko na political vendetta na agad na parang ito yung paghihiganti na kung saan naglabas ng warrant yung ICC, agad ipinatapon. At base nga sa investigasyon ng Senado wala na pong due process, di ba? So, yun ho, talagang napakahirap. Nagbabanggaan yung ating mga politiko pero sa baba, yung mga pangkaraniwang mamayan ay naghihikahos at talagang marami pa nagugutom. Pinapatunayan ho yan, hindi ho ito imbento na talagang taghirap po mga Pilipino. Kaya ho, mag-survey ho kayo. Pero ito, nagpapatunay, yung pinakahuling survey ngayong March ng SWS, mas dumami pa ho ang nagugutom. Ito ho yung naranasan ng ganitong sitwasyon noong pandemya. Biruin nyo, nagbukas na lahat, bumalik na sa normal. 'Di ba? Yung ekonomiya, lahat nagkaroon na po ng trabaho. Tapos ganun pa rin marami nagugutom. Ikukumpara mo noong pandemya, talagang wala ho. Matatanggap mo na maraming magugutom. Bakit? Maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsara ng kumpanya, lahat sarado. Ang ginagawa ho, puro ayuda ang ginagawa ng gobyerno. So okay ho yun. Pero ngayon bukas ho lahat bukas na po ang ekonomiya. Lahat negosyo, back to normal lang nga ho mga kababayan. Pero bakit? Bakit marami po hong nagugutom? Siguro magandang paimbestigan ho yan ng Pangulo. Sino imbestigan? Kanyang sarili. O kanyang mga yung mga opisyal, ano ba kaya? Baka natutulog kayo sa pansitan. Bakit ganon? Hindi naiibsan yung tulong. Ano ba? Ang daming ayuda. Ang dami-dami. Sangkaterba ayuda ngayon. Dito po sa atin. Pero bakit marami nagugutom? Siguro kahit na babawasan man lang, kahit paunti-unti, hindi natin sinasabi na talagang wala na magugutom na kahit isa mang Pilipino. Hindi naman tayo super yaman na bansa. Pero kahit pa paano, mayaman din tayo. Bakit to? Ang dami pong nananakaw ang dami pong mga ninanakaw na pondo ng bayan. Siguro, kaya gano'n, nagkihikahos ang Pilipinas kasi, di ba, may mga aligasyon. Diba, sila, Mayor Magalong, binabanggit, talagang matindi po yung nakawan. So, siguro maganda ho. Mr. President, konting galaw-galaw, kilos na po. At nasa kalagitnaan na ho kayo ng inyong termino, ilang taon lang, sandali lang ho yung 3 taon Baka magulat ho kayo, tapos na ho kayo sa inyong panunungkulan. At mas masarap po di ba, aalis ka sa pwesto mo na meron ka nagawa. Ay, nako, sa panahon ni Marcos Jr., napaganda yung buhay namin. Ang baba ng presyo ng mga bilihin. Sana ganon. Kaso, ewan ho natin, abangan ho natin. May panahon pa ho. At para kayo ay magising at kumilos, kaso parang sa ngayon, sa sitwasyon, napakahirap, di ba? Kasi nauna po politika Politika, politika, politika. Ay, kawawang mga Pilipino. So, yun lang ho, mga kababayan. At siguro wala namang kukontra sa atin, kahit na Malacanang. Ang hirap po ng buhay ngayon. Lahat po ng mga mamayan, kausapin mo. Ano reklamo? Naku, taas ng bilihin. Ang hirap ng buhay. Yun po. Okay, so, Malacanang, Mr. President, Ginoong Pangulo, sana po ay masolusyonan nyo ito hong napakabigat na problema ng nakararaming mga Pilipino dito po sa Pilipinas. Yung mataas na bilihin, ngayon dagdag puro mga singil-singil na yan sa pasahe, toll, lahat. Ay, Diyos ko pong buhay. Okay, maraming salamat ho sa inyo. At yung sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. I-like din po at i-share yung ating mga ginagawang komentaryo dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.